May mga desisyon ka ba sa buhay na labis-labis mong pinagsisisihan? May mga ginawa ka bang pagkakamali para lang mabigyan katuparan ang akala mo'y magbibigay sa'yo ng lubos-lubos na kaligayahan at kasiyahan ng katawan? Nako, isang kuwento ng isang babae ang pagsasaluhan natin sa araw na ito. Isang kwento na alam kong nangyayari dahil nakita ko na itong ganitong klase ng kwento sa buhay ko when I was in high school, in college, kasi may mga nakikilala akong naging ganito na pariwara. At meron talagang isa akong nasamahan na iba talaga yon. Kung ano yung nasamahan ko, mamaya ikukwento ko sa ending dahil or sa end part ng ating program. Pero ngayon, punta muna tayo sa ating kwento. Kaya eto na, napahaba ating intro. Ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang buhay ng tao ay puno ng mga matatalinghagang pangyayari. Minsan, napupunta ka sa isang sitwasyon na hindi mo nalaman kung paano ka napunta doon. Minsan naman, dahil sa dami ng mga maling desisyong ginawa mo, ay nakikita mo na lang ang sarili mong unti-unti nang lumulubog sa lupa. Dear Mama Mia, ako po si Rhea. At kung tatanungin mo ako kung sino ako bago ako naging ganito, ay hindi ko rin po alam kung anong isasagot ko sa iyo. Minsan naiisip ko baka mas madali kung sasabihin ko na lang na ako ay isang babaeng naligaw ng landas. Isang babaeng piniling tumakas kesa sa harapin ng realidad. Lumaki akong hindi naman talaga kapos, Mama Mia. May bahay kami sa Mandaluyong. Maliit lang pero maayos naman. May nanay at tatay na parehong masipag. Ako ang panganay at may dalawa pa akong kapatid na mga lalaki. Kung tutuusin, wala naman akong dahilan para magrebelde. Pero siguro ganun talaga ang buhay. Minsan, kahit may maayos kang pundasyon, kapag ikaw mismo ang pumili ng maling daan, wala nang makakapigil sa iyong pagbagsak. Nagsimula akong maging pariwara noong third year high school ako. Noong una, barkadahan lang, cutting classes lang, konting inom lang, konting yosi lang. Pero habang tumatagal, naging parang adiksyon ang thrill na aking nararamdaman. Yung pakiramdam na may ginagawa akong bawal. Yung kaba sa dibdib sabay na nakakakiliti at nakakatakot. Rina, Rhea, ka na. May gig si Jay sa Malate mamaya. Hulong sa akin ni Sheila, ang matalik kong kaibigan noon. Siya ang laging kasabwat ko sa lahat ng kalukuhang maiisip ko. Hindi na ako nagdalawang isip, pumayag agad ako kahit may exam pa ako kinabukasan. At doon nagsimula ang lahat, ang mga gabi ng musika, ilaw na neon, alak at halakak na kalaunan ay naging kasabay ng mga lihim na haplos, tukso at kakaibang init ng katawan. Pagpasok ko sa unang bar, sinalubong ako ng amoy ng alak at puso. Ang tunog ng bass na halos kumakabog na sa dibdib ko. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, Mama Mia. Para po akong nilamon ng mundo na hindi ko alam na matagal ko na palang hinahanap. Ang saya, ang ingay, ang dami-daming tao. May mga mata na sumusulyap-sulyap sa akin. May mga titig na parabang
hinuhubaran ako kahit nakadamit pa ako ng buo. At imbis na matakot, ay parang lalo akong nalulunod sa kakaibang sensasyon. Cheers! Sigaw ni Sheila habang sabay-sabay kaming tumagay ng gin tonic. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng buhay ko. Sa bawat shot ng alak, unti-unti kong nakakalimutan ang takot ko sa bukas. Sa bawat titig ng estrangherong lalaki na nakakasayaw ko, nakakaramdam akong kaakit-akit ako, Mama Mia. Importante ako kahit panandalian lamang. At doon ko unang nakilala si Max. Hindi siya kagaya ng ibang lalaking nakakasalamuha ko sa mga bar. Siya'y matangkad, maputi, at may presensyang napakahirap ipaliwanag pero napakalakas ng dating. Parang siyang sentro ng lahat kahit hindi naman siya sumasayaw. Nakatayo lang siya sa gilid, hawak ang isang baso ng whiskey, nakatingin sa akin na para bang ako lang ang tao sa lugar na yon. Ang titig niya malamlam pero matalim. Para bang alam niya ang mga lihim ko. Para bang nababasa niya ang lahat ng kasalanang itinatago ko sa likod ng mapang-akit kong mga ngiti. Hindi ka bagay dito. Bulong niya sa akin nung nakalapit na siya ng tuluyan. Natawa ako. Ganon? Saan pala ako bagay? Tanong ko sabay kagat ng labi ko. Yes, nakikipaglandian na ako sa kanya, Mama Mia. Ngumiti siya ng bahagya at doon ko naramdaman ang kakaibang kuryente. Hindi ito basta simpleng ligawan. Hindi ito katulad ng mga lalaking nakilala ko dati na puro pambobola at pampapakyut lang. Kay Max, iba. Ang bawat salita niya, ang bawat titig niya ay parang hinuhubaran ako hindi ng katawan kundi ng aking kaluluwa. Mula sa gabing yun, naging mas madalas na ang pagkikita namin. Sa una, simpleng inom lang pagkatapos ng gig. Pero habang tumatagal ay naging mas mapanganib, mas masidhi at mas malalim. Ang mga gabi ay nauuwi sa mga sandaling hindi ko alam kung tatawagin ko bang pagmamahal o kasalanan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko inamin sa sarili ko na unti-unti na akong nakukulog. At kasabay ng pagkulog kong iyon, ay lalo akong lumalayo sa sarili kong pamilya. Anak, bakit ka na naman gabi kong umuwi ha? Tanong ni Mama minsan nang nadatnan niya akong nakapasok sa bahay bandang 3:00 na ng umaga. Ma, wag na po kayong magtanong. Matanda naman na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Sagot ko ng may inis, kahit ramdam ko ang kirot sa puso ko sa bawat salitang binibitawan ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, wala na akong pakialam noon. Mas mahalaga sa akin ang init ng mga ilaw sa bar, ang bisyo ko, ang yakap ni Max kaysa sa sermon ng magulang o halakhak ng mga kapatid ko. At doon nagsimula ang tunay na pagkakawalay ko. Hindi lamang sa pamilya ko, kundi sa totoong ako. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong gumala para lang uminom. Parang naging extension na ng buhay ko ang mga bars at clubs, Mama Mia. Doon ako humihinga, doon ako nabubuhay. Pagpasok mo pa lang, maririnig mo na kaagad ang malakas na tugtugan. May mga ilaw na kumikislap-kislap na parang bituin na nagwawala. Amoy ng alak, yosi, pawis ng mga taong nagsasayaw at naghahalikan sa sulok. Para sa iba, siguro nakakairita. Pero para sa akin, yun ang mundong gustong-gusto kong kinalalagyan ko.
Kasama ko palagi si Sheila. Lagi siyang naka-miniskirt at makapalang makeup. Ako naman, kung anong daring ang maisuot, yun ang isusuot ko. Mas maikli, mas hapit, mas mabuti. Alam ko kasi na kapag tinititigan ako ng mga lalaki ay mas lalo kong nararamdaman na may halaga ako, na maganda ako, na nakakaakit ako. Rhea, shots na tayo! Sigaw ni Sheila sabay abot ng tray na puno ng tequila. Sunod-sunod naming nilagok iyon. Una, mararamdaman mong mapait, pero maya-maya lang, init na ang umaakyat sa iyong katawan. Para kang lumulutang, para kang nawawala ng lahat ng problemang iniinda mo. At doon nagsisimula ang laro. Habang sumasayaw kami sa dance floor, ramdam ko ang mga mata ng mga lalaki sa paligid. May mga dumidikit sa likod ko, may mga humahawak sa bewang ko. Imbis na magalit ay hinahayaan ko lang. Minsan pa nga, mas lalo akong sumasayaw ng mas malandi. Ginigiya ang katawan ko sa tugtog habang nararamdaman kong may mga kamay na sumusubok na lumapit sa akin. Nakakapanindig balahibo. Nakaka-addict ang sensasyon. Ang wild mo, Rhea. Bulong ng isang lalaking nasa likod ko. Halos idikit na niya ang labi niya sa tenga ko. Ngumiti lang ako. Tsaka tumingala para makita ang mukha niya. Hindi ko siya kilala pero gwapo siya. Maputi, matipuno, at halatang sanay sa mga ganitong eksena. Huwag kang mahuhulog ha, sagot ko sa kanya sabay kagat ng labi ko. At doon na naman nagsimula ang isang gabi ng tukso. Hindi na bago sa akin ang pakikipagkilala, pakikipaglandian. Tapos kinabukasan ay parang wala lang. Para bang yun ang gamot sa lahat ng pagkakabagot ko sa buhay. Pero sa totoo lang, Mama Mia, pagkatapos ng lahat ng alak, halakhak at init ng katawan, laging may dumadating na sandali ng katahimikan. Yung tipong uuwi ako ng madaling araw, lasing, pagod at pagmulat ko sa kama, pakiramdam ko ay empty pa rin ang loob ko. Minsan, nakatingin lang ako sa kisame, iniisip, eto ba talaga ako? Eto ba talaga ang gusto kong buhay? Pero bago pa man ako malunod sa ganong mga tanong, ay may magte-text na naman sa akin. Ano Rhea, G? Inuman ulit? At syempre, wala nang pagdadalawang isip pa. Ang lagi kong sagot, on the way na ako. Ganito pa ulit-ulit ang cycle ko, Mama Mia. Alak, sigarilyo, lalaki, gabi, umaga, hangover, tapos uulit na naman. At sa lahat ng gabi, si Max pa rin ang pinaka nagmarka sa isip ko. Hindi kasi siya tulad ng iba. Kapag kasama ko siya, parang may kakaibang bigat sa kaniyang presensya. Hindi siya maingay, hindi siya mayabang, pero ramdam mong kontrolado niya ang paligid niya. Minsan habang nag-iinuman kami sa kondo niya, ay nakaupo lang siya sa sofa. Nakatingin sa akin habang sumasayaw ako sa harap niya. Naka-short shorts lang ako at sando, pero sa tingin niya ay para bang wala na akong suot. Agnes, Mama Mia! Minor de edad pa po ako nitong mga panahon na ito. Alam mo bang delikado ka, Rhea? Seryoso niyang tanong. Napatawa lang ako kahit may kakaibang kiliti sa tono ng boses niya. Delikado? Bakit? Natatakot ka ba? Umiling siya, sabay lumapit sa akin. Hinabot niya ang buhok kong nakalugay at tinabi yun sa gilid ng leeg ko. Mainit ang hininga niya.
Dumampi iyon sa balat ko. Ramdam kong nagiinit na rin ang katawan ko. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa kanya. Hindi ako natatakot, bulong niya. Pero ikaw, dapat na matakot ka. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero sa halip na umatras ay mas lalo akong lumapit. Para bang gusto kong sugalan ang apoy na sinisindihan niya. Kahit alam kong baka masunog ako ng tuluyan. At yun ang naging buhay ko sa piling niya, Mama Mia. Sensual, puno ng tukso, at kahit walang kasiguraduhan ay pinapaligaya ako. Simula nang makilala ko si Max, parang iba na ang direksyon ng buhay ko. Oo, dati pa naman akong pariwara. Dati pa naman akong nagka-club. Dati pa naman akong nagbabar at hindi sinasabi ang tunay kong edad. Pero nang dumating siya ay mas lumalim. Mas naging matindi pa. Hindi lang siya basta lalaking gwapo at may dating. May kakaibang aura rin siya na hindi ko maipaliwanag. Kapag kasama ko siya, para akong isang reyna. Parang lahat ng tao nakatingin sa amin at aaminin kong gusto ko yun, Mama Mia. Pero unti-unti ko ring napapansin na iba talaga siya. Hindi lang siya basta mahilig sa alak o babae. May mundo siyang hindi ko pa kilala. Isang gabi, nagyaya siyang lumabas. Hindi sa bar, hindi sa club. May pupuntahan tayo, sabi niya habang nagmamaneho siya ng kanyang itim na SUV. Ha? Saan naman? Tanong ko. Basta, trust me. Medyo kinabahan ako pero hindi ko ipinapahalata. Sa totoo lang, sa kanya pa lang ako nakaramdam ng ganitong klase ng excitement. Yung takot na may halong kakaibang thrill. Huminto kami sa isang warehouse bandang Pasig. Madilim ang paligid, may mga nakaitim na lalaki. Nakatayo, parang mga bodyguards. Pagbaba namin ng kotse ay agad siyang sinalubong. May nagmano pa sa kanya. May nagbigay ng respeto. Ako naman ay nagkunwaring chill lang pero sa loob ko, ano ba tong pinasok ko? Pumasok kami sa loob ng warehouse. Amoy sigarilyo, pawis, at amoy pera. May mga lamesa. Ay, nako, tara. Tino. May mga lamesa, may mga lalaki na nagbibilang ng salapi. May mga kahong hindi ko alam kung ano ang laman. Pero halata, hindi yun isang simpleng negosyo lamang. Max, ano to? Bulong ko. Gumiti lang siya sabay akbay sa akin. Eto ang mundo ko, Rhea. At kung pipiliin mong manatili sa tabi ko, magiging mundo mo na rin ito. Parang kinoryente ang buong katawan ko, Mama Mia. Naramdaman kong kinilabutan ako. Pero sa halip na umatras ay mas lalo akong lumapit sa kanya. Siguro kasi sa loob-loob ko, gusto ko ring maramdaman na parte ako ng isang bagay na malaki, na makapangyarihan, na delikado. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang mga mata ng mga tao sa paligid. Para bang lahat sila nagtataka kung sino ako.
At doon ko napagtanto, Mama Mia, hindi lang pala basta-bastang lalaki si Max sa negosyong ito. May hatid na bigat ang pangalan niya dito. May kapangyarihan siya. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Tumingin siya, diretso sa mga mata ko. Para makita mo na hindi ako basta lalaki lang, Rhea. At para malaman mo kung handa ka bang pumasok ng tuluyan sa buhay ko. Sa halip na matakot ay nakaramdam ako ng kakaibang init. Yung pakiramdam na parang ako yung pipiliin niya. Sa kapangyarihan na meron siya, siguradong maraming babae siyang pwedeng makuha. Pero heto ako, isang wala pang 18 na babae. Pero ako na ang pinipili niya. Ako yung babaeng nakakaalam ng sikreto niya. At sa twisted na utak ko noon, iyon ang naging dahilan para imbis na matakot at lumayo, mas lalo pa akong nahulog. Kinagabihan sa kondo niya ay mas naging matindi ang chemistry naming dalawa. Habang magkatabi kami sa sofa, hawak niya ang isang baso ng alak at ako naman ay nakahilig sa dibdib niya. Ramdam ko ang bigat ng paghinga niya. Rhea, bulong niya. Lumapit siya, halos magdikit na ang mga labi namin. Hindi pa man niya ako hinahalikan ay nanginginig na ako sa sobrang antisipasyon. Lais kong malaman mo, kung mananatili ka sa tabi ko, wala nang atrasan to. At doon hinalikan niya ako. Malalim, mainit na halik na para bang sinisip-sip ang lahat ng lakas ko. At ako ay wala na akong nagawa kundi magpaubaya. Sa isip ko, eto na nga. Ang pagpapaubaya ko sa mga halik niya ay siyang sagot ko sa mga tanong niya. Kung handa na ba ako? Kung handa ba akong suungin ang kaniyang mundo? Eto na ang buhay na pipiliin ko. Simula ng gabing iyon sa warehouse ay para bang hindi na ako si Rhea na kilala ng pamilya ko. Ibang tao na ako. At si Max, siya na ang naging mundo ko, Mama Mia. Gabi-gabi, hindi na alak lang ang hinahanap ko. Hinahanap ko na rin siya. Ang presensya niya, ang hawak at haplos niya. Ang mga titig niya na parang hinihila ako papunta sa kailaliman ng mundo. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ako ang pinakamahalagang babae sa mundo. Lagi niya akong dinadala kung saan-saan. Sa mga mamahaling restaurant, sa mga private parties, sa mga hotel rooms na may tanawing para bang nasa pelikula lang. Pero sa likod noon, ramdam ko na para bang may kapalit ang lahat ng ito. Isang gabi habang nasa balcony kami ng kondo niya, naka-night gown lang ako. Hawak ang isang baso ng red wine samantalang siya naman ay nakasandal sa upuan. Hawak ang yosi at nakatingin at nakatitig lang sa akin. Bakit mo ako pinili, Max? Tanong ko sabay tingin sa kanya. Alam mo namang magde-18 pa lang ako, 'di ba? Umikot ang usok mula sa bibig niya bago siya sumagot. Well, bakit matataranta ba ako kung hindi ka pa legal age? Alam mo naman kung anong negosyo ko, 'di ba? Sanay na ako sa ganyan. At sa tanong mo, kasi hindi ka katulad ng iba, Rhea. May apoy ka. At hindi ko hahayaang mamatay ang apoy na yon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. At doon na naman, yung tingin niya na parang hinuhubaran ako. At parang inaarok niya hindi lang ang katawan ko kundi ang buong pagkatao ko. Lumapit ako sa kanya,
Umupo ako sa kaniyang kandungan at hinayaan kong dumampi ang balat ko sa kanya. Ramdam ko ang init ng kaniyang katawan kahit wala pa siyang sinasabi. Paano kung masunog ako at ikaw sa apoy na yan? Bulong ko. Ngumiti lang siya tsaka hinawakan ng bewang ko. Idi, masunog tayo sa tabi ng isa't isa. At doon nagsimula ang isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ko na idedetalye ng hayagan ng lahat, pero sasabihin na lang natin na sa bawat haplos, sa bawat halik, ramdam ko, Mama Mia, ay bumubuo kami ng sarili naming mundo at wala na yung mundong dating nakagisnan ko. Para bang unti-unti akong nawawala. Pero habang nawawala ako ay mas sumasarap kasi hawak niya ako, kasi bata niya ako. At mula noon halos gabi-gabi, ganon ang naging buhay namin. Alak, yosi, mainit na gabi, pagkagat ng labi, mabibigat na titig, mga halik na nakakapaso. Mga sandaling pakiramdam ko ay para akong kinukulong pero ayoko namang makawala. Pero sa bawat araw na lumilipas, hindi ko na iniisip ang pamilya ko. Hindi ko na iniisip ang kinabukasan ko. Ang importante lang sa akin noon, Mama Mia, ay nandito sa tabi ko si Max. At nasa piling niya rin ako. Pero habang lumalalim ang relasyon namin, ay mas lalo ko ring nararamdaman ng bigat ng kanyang mundo. Minsan, bigla na lang siyang lalabas nang wala man lang paalam sa akin. Minsan, may mga tawag siyang hindi ko pwedeng marinig. Minsan, uuwi siya na may dugo ang knuckles niya. And yes, Mama Mia, parang nagli-live-in na rin kami ni Max nung mga panahon na yon dahil halos hindi na ako umuuwi sa bahay namin. At kahit may parte sa akin na natatakot, ay mas malaki pa rin yung parte sa akin na mas hinihila ng pang-aakit. Para bang mas lalo ko siyang minamahal. Mas lalo ko siyang ginugusto at mas lalo akong nag-iinit sa kanya kapag nakikita ko kung gaano siya kadelikadong tao. At dun ko na-realize, hindi na lang ako basta-bastang napapariwara. Ako na mismo ang pumili ng apoy na siyang tutupok at susunog sa akin. Hindi ko na namalayan kung gaano kabilis ang pagbagsak ko. Nung una, gabi-gabi lang na nasa inuman, konting yosi, konting landian, pero ngayon, ibang level na talaga. Kasama na sa routine ko ang paggising ng tanghali dahil sa lasing na lasing ako kagabi. Pagmulat ko, may yosi pa sa ashtray. May bote pa sa mesa. Minsan may mga lalaki ring hindi ko kilala na nakahiga sa kabilang kama. Minsan naman si Max lang ang nandoon at ako. Minsan naman wala akong kasamang nagigising. At imbis na matauhan ako, Mama Mia, ay tila mas lalong-lalo pa akong nalulunod. Tawa lang ako ng tawa. Para bang masayang-masaya ako sa buhay kong ganito. Pero kung tutuusin, sa loob-loob ko, alam kong unti-unti na akong nawawala. Si Max, lalo kong hindi maintindihan. May mga araw na sobrang lambing niya, na para bang ako lang ang babae sa mundo. Dadalhin niya ako sa mga high-end hotels, bibigyan ng mga mamahaling regalo, pupunuin ng halik at haplos hanggang sa malunod ako sa init. Pero may mga araw din na bigla na lang siyang maglalaho. Walang text, walang tawag, hindi umuuwi. At kapag bumalik siya ay may dala siyang galit, may dugo sa kanyang damit.
May tingin na malamig na para bang hindi ko na siya kilala. Minsan, Mama Mia, nahuli ko na lang na nahahanap ang sarili kong Minsan, huli ko na lang nahahanap ang sarili kong umiiyak sa banyo habang nakasandal sa tiles na pader nito. Nakatitig ako sa sarili kong mukha sa salamin. Mukhang pagod. Namumugto ang mga mata. Hindi halatang wala pa akong 20. Gusot ang buhok pero kahit ganun, maglalagay ako ng lipstick, magpapabango at lalabas ulit. Kasi ano pa bang magagawa ko? Rhea, tara na! May party si Jay. Tawag ni Sheila sa akin isang gabi. Hindi ko na inisip, sinuot ko yung pinakamaikli kong damit. Nag-high heels pa talaga ako at sumama ako kay Sheila dahil sakto naman na hindi umuwi sa gabing iyon si Max. Sa party ay mas malala pang naganap. Hindi na lang alak ang naglalakbay sa katawan ko. May mga tabletas o mga tableta na Mama Mia. May mga usok na hindi lang galing sa yosi. At sa bawat lagok, sa bawat hit, parang mas lalo akong lumulutang. Ang ganda mo, Rhea. Bulong ng isang lalaking hindi ko naman kilala habang hinihimas-himas pa niya ang kita ko. Ngumiti lang ako sabay lagok ulit ng alak. Sa totoo lang, hindi ko na inaalala kung sino sila. Basta may kasama ako, basta may humahawak sa akin. Basta hindi ako nag-iisa, sapat na. Pero sa bawat gabing ganon, sa bawat init ng katawan at lamig ng umaga, ay mas lalo kong nararamdaman na tila hindi na ako makakabalik pa sa dating direksyon. Para akong bangkang wala ng timon. Lumulutang lang sa gitna ng dagat ng bisyo at tukso. At si Max, lalo akong hinihila pababa. Isang gabi dumating siya sa party. Galit na galit. Hinila niya ako palayo sa dance floor habang may kasayaw akong ibang lalaki. Ano ba itong ginagawa mo, Rhea? Sigaw niya habang hawak ang braso ko. Sumasayaw lang, sagot ko, lasing na lasing. Sumasayaw lang? O nagpapahipo ka na naman sa ibang lalaki? Matalim ang tingin niya. Napatawa lang ako sabay tinulak siya papalayo. Ano ngayon? Bakit ka nagagalit dyan? Bakit pumuputok yung butsi mo, ha? Akala ko ba wala tayong pakialamanan? Wala kang karapatan sa akin, di ba? Kasi ako nga, iniiwan mo na lang ng basta-basta. Ni hindi ka man lang nagpapaalam. Umaalis ka na parang wala kang iniwanan. Pagkasabi ko noon ay nakita ko ang sakit at galit sa mga mata niya. At bago pa man siya nakapagsalita ay hinalikan ko na siya ng mariin. Parang gusto kong patigilin lahat ng salita niya. Hinalikan ko siya sa harap ng lahat. At sa halip na lumayo siya ay hinila niya ako pabalik at hinalikan. Mas marahas, mas matindi. Na para bang pinapakita niya sa lahat ng lalaking nandoon na sa kanya ako, na pagmamay-ari niya ako. At sa gabing yun, na-realize ko, Mama Mia, hindi talaga simpleng relasyon ang meron kaming dalawa. Para kaming dalawang taong parehong sugatan, parehong mali pero pilit na kumakapit sa isa't isa sa paraang alam namin. Sa init, sa tukso, at sa matitinding bisyo. Habang tumatagal, ay nararamdaman kong lalo akong lumulubog sa bisyo na iyon. At sa kaibuturan ng puso ko, alam kong may darating na araw na babagsak sa akin ang lahat ng ito. Gabi na naman, at gaya ng nakasanayan, nasa isang bar ulit kaming dalawa ni Sheila dahil wala na naman si Max.
Malakas ang tugtog, puro ilaw, puro sigawan. Pero kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may mabigat sa dibdib ko. Nasa dance floor kami. Lasing na lasing habang may hawak akong bote ng beer. May tumabi sa akin. Isang lalaking hindi ko kilala. Gwapo siya, nakapolo at halatang may pera rin katulad ni Max. Sinimulan niya akong kausapin. Sumasabay siya sa tuwing sasayaw ako. Pwede ba kitang ilibre mamaya? Bulong niya sabay hawak sa bewang ko. Napatawa ako. Sanay na ako sa ganito eh. At sa puntong yun, lasing na rin ako kaya hinayaan ko na lang siya. Pero bago pa man ako makasagot ay biglang may malakas na kamay na humila sa akin. Rhea! Boses iyon ni Max. Nanlamig ako. Nakita ko siyang nakatayo, galit na galit at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa lalaking katabi ko. Huwag mong hahawakan yan, mariin niyang sabi. Tumariyo rin yung lalaki, hindi nagpatalo dahil lasing na rin siguro, Mama Mia. Bakit? Girlfriend mo ba siya? Mukhang gusto rin niyang hinahawakan ko siya. Parang tumigil ang mundo. Ang mga tao sa paligid ay nagkatinginan, ramdam ang tensyon. Ulitin mo nga, malamig ngunit matapang na boses ni Max. At bago pa man makasagot yung lalaki ay mabilis na suntok ang pinakawala ni Max sa kanya. Bumagsak siya sa sahig at duguan agad ang ilong niya. Nagkagulo. May sumigaw. May sumubok mang-awat pero lalo lang lumala. Sa isang iglap ay nagkaroon ng rampulan. Mga kaibigan ng lalaki sumugod kay Max. May dala silang bote. May ilan pang kumakalabit ng kutsilyo mula sa bulsa. Naramdaman ko na takot ako. Yung takot na hindi ko pa naramdaman sa tanang buhay ko, Mama Mia. Max! Max, tama na! Sigaw ko habang hawak ang braso niya. Pero hindi siya nakikinig. Tuloy-tuloy lang ang tuks. Tuloy-tuloy lang ang suntok, ang sipa, ang galit na para bang hayok na hayok. Hanggang sa may marinig akong isang sigaw. Isang matinis at matsakit na sigaw. Mama Mia. Nakita akong bumunot ng baril si Max. At nakita kong may natamaan nung pinaputok niya ang baril na yon. Si Sheila, ang best friend ko. Hindi ko alam kung paano nangyari pero nakita ko siyang nakahandusay na sa sahig. Hawak ang tagiliran niyang may dugo. Ang barkada niyang kasama ay sumisigaw at humihingi na ng tulong. Nablangko ang isip ko. Marang nawala ang lahat ng tunog, lahat ng ilaw. Ang naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko at ang sigaw ng kaibigan ni Sheila, pati na rin ni Sheila na sumisigaw na rin sa sobrang sakit. Rhea, tulungan mo ko! Pabulong niyang sigaw habang nanginginig. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Si Max, patuloy pa rin at nakikipagbuno pa rin sa mga lalaking yun na para bang wala siyang ginawa at wala siyang narinig. Ako, natigilan ako. Parang bata na hindi alam kung saan ako tatakbo. Maya-maya ay dumating yung mga bouncer ng bar. May sumigaw na tatawag ng pulis. Nagagulo ang lahat. Ako ay napaluhod ako sa tabi ni Sheila. Hawak-hawak ang kamay niya habang dahan-dahang bumabagsak ang luha sa mga mata ko. At dun ko naramdaman, Mama Mia. Ito na yata ang sinasabi nilang babagsakan ko. Ito na yata ang araw na sisingilin ako ng lahat ng mga maling desisyong pinili ko. Nang dumating ang ambulansya, parang hindi ko na alam kung paano ako humihinga. Nasa loob ako ng sasakyan, hawak-hawak ko si Sheila habang nanginginig pa siya. Ang mga kamay ko ay puno ng dugo niya. Miss, kumalma ka lang.
Huwag mong bibitawan ng kaibigan mo ha, sabi ng medic. Pero paano ako kakalma kung naririnig ko siyang humihingi ng tulong? Rhea, Rhea, wag mo akong iiwanan please, bulong niya. Napapikit ako at napaiyak. Ang dami kong gustong sabihin. Lahat ng sorry na dapat ko sanang nasabi noon pa. Lahat ng pasasalamat kasi kahit gaano ako kapariwara, hindi niya ako iniiwan. Pero wala akong masabi. Wala akong maisagot. Pagdating sa ospital ay agad siyang dinala sa ER. Naiwan ako sa waiting area, mag-isa at nanginginig pa. Nakatulala ako sa mga kamay kong duguan pa rin. Maya-maya ay dumating si Max. Galit na galit pa rin pero halatang kinakabahan. Basag ang labi niya. May pasa ang pisngi niya. Rhea, halika na. Umalis na tayo dito bago pa dumating ang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ko. Ano ka ba, Max? Nandito ang kaibigan ko. Hindi ako pwedeng umalis nang nag-aagaw buhay siya. Rhea, alam mong ako ang nakatama sa kanya, di ba? Kung mahal mo ako, sumama ka sa akin. Hindi mo alam kung anong mangyayari pag mahuli tayo ng mga pulis. Makukulong ako. At bukod pa dun, masisira ang lahat ng negosyo namin ng mga kaibigan ko. Para akong sinampal noon, Mama Mia. Oo, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Pero paano naman ang best friend kong si Sheila? Hindi, Max. Hindi ako aalis dito. Kung gusto mong tumakas, sige, ikaw na lang. Nag-iba ang tingin niya sa akin. Galit na galit siya. Ganito pala ha? Paggipit na ako ang iiwanan mo? Akala ko ba, sabi mo dati tayo laban sa mundo. Hindi ko sinagot ang mga sinabi niya. Ang tanging nasa isip ko noon, Mama Mia, ay si Sheila. At doon ko nakitang unti-unting lumalayo si Max habang galit na nakatingin at nakatitig pa rin sa akin. Sige, bahala ka. Pero tandaan mo ha, wala nang balikan to. At saka siya umalis. Iniwanan niya ako sa ospital, mag-isa. Ilang minuto pa lumabas ang isang doktor. Ikaw ba ang kasama ng pasyente? Tanong niya. Tumango ako at nanginginig. Kritikal ang kondisyon niya. May tama siya sa loob. Kailangan ng operasyon. Pero sa ngayon, kailangan namin ng kamag-anak o kahit na sinong pwedeng pumirma ng waiver. Hindi ko alam ang gagawin ko, Mama Mia. Ang pamilya ni Sheila ay nasa malayo. Ako lang ang nandito. Ako lang ang natirang kasama niya. At doon ako tuluyang napaiyak kasi sa lahat ng pagkakataon, ako ang laging kasama niya sa gulo. Ako ang laging dahilan ng mga gabi niyang puno ng bisyo. At ngayon halos wala na siya. Ako lang din ang natira para kumapit sa kanya. Parang biglang bumigat ang lahat. Doon ko naisip, ganito ba talaga ang kabayaran ng kapabayaan ko? Mag-isa akong nakaupo sa waiting area ng ospital na yon. Puno ng puting ilaw, amoy disinfectant, at malamig ang paligid. Pero sa dibdib ko parang may apoy na hindi mapatay-patay. Hindi ako mapakali. Ang bawat segundo ay parang oras na sa haba. Habang nakatitig ako sa sahig ay biglang bumabalik sa isip ko ang lahat ng ginawa ko sa buhay ko. Para akong pinapanood ng pelikula ng Diyos. Isa-isang ipinakita niya sa akin ang bawat eksenang hindi ko na kayang balikan pero hindi ko rin makalimutan. Naalala ko ang unang beses kong naglayas sa bahay namin. Sumisigaw noon ang papa ko. Wala kang mararating sa buhay mo, Rhea. Puro ka bisyo. Yun ang huli kong narinig na mga salita mula sa kanya. Imbes na magbago ay mas lalo kong pinatunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay sa gulo. Kaya kong mabuhay sa alak, sa bisyo, sa gabi, at sa mga lalaking hindi ko naman mahal.
hinahayaan kong angkinin nila ang katawan ko. Oo, totoo, sensual ang naging mundo ko. Parang droga ang pakikipaglaro sa apoy. Yung bawat haplos, bawat halik, bawat init ng gabi, akala ko noon iyon ang tunay na kalayaan. Pero ngayon, habang nakikita ako si Sheila na nakikipaglaban sa buhay niya dahil sa gulo na ako ang may kagagawan, napagtanto kong kalayaan ba talaga yun o unti-unti ko lang pinapatay ang sarili ko? Napapikit ako, Mama Mia, at doon bumalik ang isa pang alaala. Isang gabi sa club, ako naka-miniskirt, nakataas ang baso ng tekila habang lahat ng tao ay sumasayaw at sumisigaw. Sa gitna ng ingay, may isang lalaking nakatitig sa akin. Hindi ko maalala ang pangalan niya, basta ang alam ko, sumama ako sa kanya noon pagkatapos ng ilang shot. Wala na akong pakialam kung may asawa ang taong yun o wala. Ang mahalaga lang noon sa akin ay naramdaman ko na may kumakalinga sa akin kahit isang gabi lang. May nagpapainit sa katawan ko. Puno ng halakhak na pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na totoo ang kaligayahan at ang kasiyahan na nararamdaman ko sa piling ng mga lalaking yun. Pero pagkagising ko kinabukasan, mag-isa pa rin naman ako. At ang masakit, hindi ko alam kung saan ako galing. At ngayon habang nasa ospital ako, naramdaman ko ang kabuuan ng lahat ng pagkakamali kong iwan. Parang lahat ng iniwasan kong harapin noon, ngayon ay sabay-sabay na bumabalik sa akin para kagatin ako. Biglang pumasok ang nurse. Miss, medyo stable na ang pasyente. Critical pa rin. Ipagdasal mo na lang siya. Para akong nabunutan ng tinik pero napalitan ng mas mabigat na bato. Stable daw. Pero hindi pa rin ibig sabihin na ligtas na. At sa tinagal-tagal ng panahon, dun ulit ako natutong magdasal. Hindi ako pala dasal pero napatingala ako. Diyos ko, kung may awa ka, huwag mo munang kunin ang kaibigan ko. Kung may kukunin ka, ako na lang po. At doon tuluyan na akong bumigay sa aking emosyon. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa nakatulog ako sa bangko ng waiting area. At sa unang pagkakataon, hindi alak, hindi sigarilyo, hindi rin katawan ng lalaki ang nagpatahimik sa akin, kundi ang pagod at sakit ng konsensya. Nasa ospital pa rin ako nang dumating ang pamilya ni Sheila. Halos sabay-sabay silang nagdatingan. Mga kapatid, tiyahin, pinsan, pati nanay niya. Ang dami nila. Lahat sila nakatingin sa akin. Pakiramdam ko para akong isang kriminal na nahuli sa akto. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito si Sheila. Sigaw ng pinsan niya dahil nabalitaan na po nila ang mga nangyari. Tingnan mo, kung san-san mo siya dinadala. Pariwara ka. At ngayon pati si Sheila dinamay mo pa. Dagdag ng isa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, wala akong maisagot. Totoong pareho kaming bad influence ni Sheila sa isa't isa, pero ako po ang unang nang bad influence sa kanya dati na mag-cutting classes kami, na uminom kami. Yung nanay ni Sheila ay lumapit sa akin. Namumugto ang mga mata niya sa kakaiyak. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit, at halos nasasaktan na ako. Pagkatapos ay bumulong siya. Rhea, bakit? Anak kita kong ituring pero bakit mo dinala sa ganyang buhay ang anak ko? Parang sinaksak ang puso ko, Mama Mia. Tila lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko na parang guguhos sa bigat ng konsensyang nararamdaman ko. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Habang nakatayo ako at nakatingin sa kanila ay biglang pumasok yung dalawang pulis. Ikaw ba si Rhea Santos? Opo, ako po, mahina akong sagot. May kailangan lang kaming itanong. May report na galing ka raw sa bar kagabi at kailangan ka naming makausap.
Halos manghina ang tuhod ko. Hindi ko alam kung saan ako hahawak. Pakiramdam ko lahat ng mga mata sa ospital ay nakatutok sa akin. Napasigaw ang tiyahin ni Sheila. Kita niyo na, pati pulis hinahanap na siya. Hindi talaga matino at hindi na talaga titino ang babaeng yan. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong ipaliwanag na hindi ko naman sinasadya ang lahat. Na hindi ko ginustong mangyari yun kay Sheila. Pero paano ko magagawa iyon? Kung ang totoo, ako naman ang nagdala kay Sheila sa lugar na yon. Ako rin ang nagtulak sa kanya sa bisyong ipinagbabawal na gamot. Pagka-uwi ko ng gabing yon ay hindi na ako mapakali. Sa maliit kong kwarto, naamoy pa rin ang yosi at alak ay nakaupo ako sa sahig. Nakatitig sa bote ng alak na nasa harapan ko. Gusto kong inumin yon. Gusto kong kalimutan ang lahat ng sinabi nila. Gusto kong makalimot kahit isang oras lang. Pero naaalala ko ang mukha ni Sheila. Naka-oxygen, walang malay, at nakikipaglaban para sa sarili niyang buhay. Napahawak ako sa ulo ko. Anong ginawa ko sa buhay ko? Anong ginawa ko sa buhay ng kaibigan ko? Sa unang pagkakataon, mamamiyaya ko mismo na tauhan sa harapan ng salamin. Nakita ko ang sarili kong sobrang payat na. Magulo ang buhok at mapula ang mga mata. May bakas ng alak at bisyo. Hindi ito yung babaeng kilala ng mga magulang ko. Hindi ito ang babaeng pangarap na maging nurse o teacher dati. Isa akong babaeng pariwara na. 2 araw na akong pabalik-balik sa ospital para bantayan si Sheila, pero sa totoo lang, hindi ko alam kung karapatan ko pa bang magpakita doon. Lahat ng kamag-anak niya ayaw na ayaw sa akin. Kahit yung mga titig nila, parang karayom na tumutusok sa balat ko. Pero hindi ko magawang umalis. Parang may tanikala na nakatali sa puso ko. Kahit gaano kasakit ang mga tingin nila, kahit gaano kabigat ang mga bintang nila, mas masakit naman ang umuwi at magkulong na lang sa kwarto na wala akong kasama kundi bote ng alak at usok ng sigarilyo. Isang gabi habang nakaupo ako sa may waiting area ng ospital ay biglang lumapit sa akin ang 2 pulis. Miss Rhea, pwede ka bang makausap ngayon? Tumango ako kahit nanginginig ang kamay ko. Dinala nila ako sa may pantry o kantin ng ospital at malayo sa pamilya ni Sheila. May report kami na bago nangyari ang aksidente kay Sheila, nakita raw kayong magkasama sa bar. Ayon sa nakakita, nagkaroon daw ng komprontasyon kayo at ng ilang mga lalaki doon. Totoo ba yon? Hindi ako agad nakasagot. Napalunok ako ng sarili kong laway. Opo. Totoo po. Kasi po, nag-away po yung mga lalaki dahil sa akin. Sige, tapusin mo ang kwento mo. Nagkagulo na po, nagkasuntukan na at nagkarambulan na. Hindi yata natuwa si Sheila kaya nagpumilit siyang makiawat din. Tapos may bumunot ng baril. Nagpaputok. At ang natatandaan ko na lang ay humandusay na ang kaibigan ko sa sahig at duguan na. Kilala mo ba kung sino yung nagpaputok? Kilala mo ba kung sino yung kumalabit ng baril? Hindi po. Hindi ko po naaninag ang mukha niya. Pagsisinungaling ko, Mama Mia. Kasi kahit mahal ko si Sheila, Mama Mia, ayoko ring mapahamak ang mahal ko. Ayokong mapahamak si Max dahil mahal ko pa rin naman siya, Mama Mia. Mahal na mahal ko pa rin siya. Sana maintindihan mo ha, kapag napatunayan na merong mga nangyari dun sa bar at kapag napatunayan na kilala mo at alam mo kung sino ang nagpaputok, pwede kang madamay.
Mama Mia, tumango-tango lang ako noon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang totoo. Kinabukasan sa ospital ulit ay bigla akong may nakasalubong. Isang lalaki na mga 30 anyos na, matikas ang tindig pero matalim ang tingin. Rhea, sino ka? Tanong ko sa kanya. Hindi mo ba ako maalala ha? Ako yung niloko mo. Ako yung kinuhanan nyo ng pera tapos bigla ka na lang naglaho. Ako yung nakasama mo sa gabi. Mama Mia, dali-dali akong tumakbo palabas ng ospital na yon. Opo, meron pong mga ganun akong kalokohan na ginagawa dati, lalo pa nung hindi ko pa nakakasama si Max. Para kasi magkaroon ako ng pera para may pambisyo ako noon at may pangsama sa barkada, ay nakikipag-sex ako sa ibang mga lalaki. At kapag nauuna ako magising sa kanila kinabukasan, ay kinukupitan ko po sila ng pera. Isang gabi hindi ko na kinaya ang lahat. Lumabas ako at naghanap ng bar. Hindi ako nagdala ng pera kasi wala naman na akong ipon noon. Pero hindi na rin ako nag-aalala. Alam ko naman na sa paraan ko ay makakalibre pa rin ako. Pagpasok ko ay nakangiti agad ang bartender sa akin. Sanay na sila sa kagaya ko. Babaeng wala nang pakialam at handa nang ipagpalit ang sarili para lang sa alak at atensyon. Rayan, tagal mong nawala ah. Bati niya. Umiti lang ako. Well, wag kang mag-alala, bawi naman ako ngayong gabi. Sagot ko. At doon nagsimula ang sunod-sunod na tagay, sunod-sunod na halakhak at sunod-sunod na kamay na dumadampi sa balat ko. Mga hating gabi, hindi ko na alam kung sino ang kasama ko. May 4 o 5 lalaki yata yun. Hinila nila ako palabas sa kotse, sa motel. Wala akong nagawa dahil lasing na ako. Hindi ko na maalala ang lahat ng nangyari pero malinaw ang pakiramdam ko. Para akong isang bagay na pinagpasa-pasahan nila. Para akong laruan na walang halaga. At sa bawat halakhak nila, sa bawat haplos at sa bawat halimaw na halik ay mas lalo kong naramdaman na oo, ito ang kabayaran ng lahat ng ginawa ko. Pagmulat ko kinabukasan ay duguan ang labi ko, maga ang katawan ko at wala akong kahit na anong saplot. Mag-isa ako sa kama ng mumurahing motel. Naiwan sa lamesa ang 2 basyo ng alak at isang lumang papel na may nakasulat. Salamat, libre na. Para akong binagsakan ng mundo. Hindi ko na alam kung iiyak pa ba ako o tatawa sa sitwasyon ko. Lumabas ako ng motel na nanginginig, pawisan at walang direksyon. Habang naglalakad ako sa kalye ay kita ako kung paanong tumitig sa akin ang mga tao. Para akong isang basurang itinapon sa gitna ng kalsada. Umuwi ako sa inuupahan kong maliit na kwarto. Pagpasok ko ay agad akong napaupo sa sahig at napasigaw. Bakit? Bakit ganito? Pero walang sagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang boses sa loob ng utak ko na paulit-ulit na sinasabing, ito ang pinili mong buhay, Rhea. Ito ang pinili mong landas kaya manigas ka. Niyakap ko ang sarili ko. Nanginginig ako, Mama Mia. Doon ko lang talaga naramdaman na wala nang natira sa akin. Walang pamilya, walang kaibigan, at lalong-lalong walang dignidad. At sa unang pagkakataon naisip kong baka tama na. Baka oras na para tapusin ko ang lahat. Kinuha ko ang maliit na blade na ginagamit ko sa pang-ahit. Tinitigan ko ito ng matagal at inilapit sa balat ko. Pero bago ko ito maidikit, ay bigla kong naalala si Sheila. Si Sheila na nakahiga pa rin sa ospital at wala pa ring malay. Si Sheila na ilang beses akong sinubukan noon na ilayo kay Max pero hindi ko magawa. Kinabukasan ay pumunta ako sa ospital at umiyak sa tabi ni Sheila. Matapos ang ilang oras kong pag-iyak ay para akong nagka-hangover kahit hindi naman ako uminom.
Mabigat ang ulo ko at nanginginig ang mga kamay ko at ang puso ko ay parang tinusok ng karayom sa bawat segundo. Pero sa kabila ng lahat ay malinaw sa akin ang isang bagay. Kailangan kong harapin ang pamilya ko na ilang taon na rin mula nung tinalikuran ko sila. Ilang taon na rin mula nung puro kahihiyan ang dinulot ko sa pangalan namin. At ngayon wala na akong ibang mahihingan pa ng tulong kundi sila lang. Sumakay ako ng jeep, malayo ang biyahe pero mas malayo ang bigat sa dibdib ko. Habang papalapit sa barangay namin ay bumibilis ang tibok sa puso ko. Para akong magnanakaw na babalik sa pinagnakawan niyang bahay. Pagdating ko sa kanto ng bahay namin ay huminto ako sandali. Nakita ko kaagad ang dati naming bahay, lumang-luma na. Bakod na halos sira na at ang pintuang kahoy na kinakalawang na ang bisagra. Parang lahat ng alaala ng kabataan ko ay biglang bumalik. Ang mga tawanan, mga sermon at mga gabing umiiyak ako sa sulok kasi hindi ko nakuha ang gusto ko. Nilakasan ko ang loob ko at pumatok. Walang sumagot. Hanggang sa may sumilip mula sa loob. Si Mama. Marami na ang mga puti niyang buhok at halatang hirap na siya sa kanyang pagtanda. Nagtagpo ang mga mata namin para akong tinusok ng sibat. Rhea, mahina niyang sambit. Ma, pwede ba akong pumasok? Saglit siyang natigilan bago niya dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagpasok ko ay naamoy ko agad ang lumang amoy ng bahay, kahoy, alikabok at lumang kortina. Noon ay lumuhod ako sa harap ng mga magulang ko. Lumuhod ako sa harapan nila at humingi ng tawad. Ma, Pa, sorry po. Sorry po talaga. Mama Mia, niyakap ako ng mga magulang ko. Akala ko ay sesermonan nila ako. Akala ko ay lalait-laitin nila ako. Akala ko sasabihin nilang, yan kasi ang napapala mo. Pero hindi nila ginawa iyon, Mama Mia. Sa halip ay niyakap nila ako. Tinawag ang mga kapatid ko. Nung lumabas ang mga kapatid ko, ay niyakap din nila ako. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Bakit ganyan na ang itsura mo? Mama Mia, labis-labis ang paghingi ko ng tawad sa mga magulang ko. Pinento ko sa kanila ang mga ginawa ko. Pinento ko sa kanila ang nangyari sa buhay ko nung mga taong hindi ko sila nakasama. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako at pasensya na po kayo kung nagkaroon kayo ng anak na gagaya ko. Huwag ka nang magsalita ng ganyan, anak. Andito ka na. Yun ang mas mahalaga. Kumain ka na ba? Bago pa man ako makasagot ay sinabihan na ng mga magulang ko ang mga kapatid kong maghanda na para kumain na kami. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, sa hinaba-haba ng mga taon na hindi ko sila nakasama ay nandito ulit kaming lahat sa harap ng apagkainan at sabay-sabay na kumakain. Tahimik ang lahat. Matapos akong kumain ay sinabi na ng nanay ko na handa na raw ang kwarto ko. Matulog na raw ako at magpahinga. Kinabukasan, nung magising ako, ay nasa mesa na ang mga magulang ko at nagkakape. O anak, buti naman at gising ka na. Halika't may mahalaga kaming sasabihin sa'yo ng papa mo, sabi ni Mama. Ano po yun, Mama? Anak, napag-usapan namin na ipaparehab ka. Huwag mo sanang ikagalit to, ha? Yumuko ako. Pero Mama, wala po tayong pera. Meron naman kaming konting naipon, anak. At saka yung mga kapatid mo, nagtatrabaho na rin naman. Tapos ang ayon naman sila na iparehab ka.
Ang gusto lang namin ay yung willing ka, yung papayag ka. Tumulo ang mga luha sa mga mata ko, Mama Mia. Niyakap ko ang mga magulang ko at humingi ulit ako ng tawad sa kanila. Kung alam ko lang, sana matagal ko nang ginawa ito. Sana matagal na akong nagbalik sa piling nila. Bago magtanghalian ay umalis kami at pumunta sa isang rehab center at pinasok nila ako doon. 10 buwan din ako doon, Mama Mia, at hindi basta-basta ang gastos. Kaya naman pinilit ko talaga na magbago. Pinilit ko talaga na ayusin ang buhay ko. Pagkatapos ng 10 buwan, nung lumabas ako, ay natanggap ko ang isang masakit at malungkot na balita. Hindi na nagising mula sa pagkakakoma niya si Sheila. At tuluyan na nga itong kinuha ng Panginoon. Mama Mia, matapos kong marinig yun ay humagulgol na naman ako. Niyakap ako ng mga magulang ko. Kung gusto mong puntahan ang puntod niya at kung gusto mong puntahan ang mga magulang niya, sasamahan ka namin, anak. Alam naming hindi ito magiging madali sa'yo. 1 linggo ang pinatapos ko bago ako pumunta sa puntod ng kaibigan ko. Pagkatapos sa puntod ay dumaan na rin kami sa bahay nila. Malayo kasi ang probinsya nila, Mama Mia, at dun pala inilibing si Sheila. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang niya. Nung nakita ako ng nanay at pinsan niya ay galit na galit ang mga ito sa akin. Pero ang ama ni Sheila ay pinapasok kami. Kinausap kami ng maayos. Sinabi nilang hindi pa nila ako mapapatawad sa ngayon. Pero hindi nila alam, baka bukas makalawa ay pwede na. Naiintindihan ko naman sila, Mama Mia. Alam kong hindi madali ang sakit na kanilang pinagdaanan. Alam kong masakit talagang mawala ng mahal sa buhay. Sa ngayon, Mama Mia, ay magtatatlong taon na po akong drug-free. Sa ngayon ay ayos na po ang buhay ko. Bumalik po ako sa pag-aaral. Nag-ALS po ako at nung nakapasa ako, ngayon ay nag-aaral po ako para maging isang guro. Alam ko na kung tutuusin ang mga naging karanasan ko ay hindi magandang halimbawa para sa mga magiging estudyante ko. Pero alam ko rin, Mama Mia, na ito ang magiging leksyon na pwede kong i-share sa kanila. Na huwag nilang pamarisan ang buhay na pinagdaanan ko. Maraming salamat po, Mama Mia, lalong-lalo na sa lahat ng bumubuo nitong iyong programa. Kayo po ang isa sa mga aliw ko sa mga pagkakataon na nabubugnot at nababagot ako. Kung magtatanong kayo tungkol kay Max, ay wala na po akong balita tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung nakulong ba siya o kung anong nangyari sa mga negosyo niya. Basta ang alam ko lang, pinagdadasal ko na sana wala ng babaeng katulad ko na mapapariwara ulit ang buhay dahil sa mga taong kagaya niya. Maraming salamat po ulit, Mama Mia, at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Rhea. Grabe yung kwento, ah. Meron talagang mga ganito, mga napapariwara, hindi ba? Gaya ng sabi ko sa intro natin kanina, may experience po akong ganito. Hindi ako yung napariwara, ha. Ang kwento kasi, meron bagong transfer student sa amin noong high school ako. Mga second year or third year high school. Hindi ko na masyadong kasi masyadong matagal na yun. So, matanda na tayo. Ayun. Meron akong kaklaseng ganon. Tapos, napakaganda niya. Mayaman sila. Malaki yung bahay nila. Pero hiwalay ang mga magulang niya. Tapos, ang bahay nila, siya lang, tsaka 2 kasambahay yung tao doon. Di ko alam kung bakit siya nag-transfer sa isang public school. Public school naman yun. Di ko alam kung anong kwento talaga, ha. Pero, dahil malaking bula siya na babae, tapos maganda. Parang half American, ganun. Tapos,
naging close kaming dalawa. Isang araw, sinama niya ako sa mall. Hindi kasi ako nakakapag-mall dati kasi alam mo na, walang pera, ganun. So, sinama niya ako sa mall. So, na-excite ako. Binilan niya ako ng damit. Mula noon ay naging close kaming dalawa. Makalipas ang halos siguro mga more or less 1 month mula nung naging close kami. Sabi niya, samahan ko raw siya kasi na-ospital daw yung boyfriend niya. Yung boyfriend niya na ospital sa isang sikat na ospital dito sa amin. Mamahalin yung ospital na yun. Oo. So, nagpunta kami doon. Pagdating namin doon, ayun na siya, tinanggalan na ng swero. Tapos wala siyang kahit anong sinong bisita. Yung girlfriend lang niya, tapos ako. Tapos, sabi niya, punta tayo doon sa sa apartment ata yun. Sabi niya doon sa girlfriend niya. Pero, daan muna daw kami ng mall. Kasi, bibili daw siya ng damit. Ganun, mayaman din yung boyfriend. Yung boyfriend niya is from hindi naman masyadong prestigious, pero prestigious na rin, na school, na private school. Ayun. So, hindi public yung boyfriend niya. Tapos, nung bumili kami ng damit ng boyfriend niya, sabi niya, kumain na ba kayo? Pinakain kami, masarap. Tapos ako noon, talaga, first time kong na-meet yung boyfriend niya, ha? Ako noon, talagang na-excite ako kasi, alam mo naman, patay gutom tayo noon eh. Lahat tayong pambili, di ba? Hindi tayo nakakatikim ng mga ganong pagkain. So, nilibre nila ako. So, alam ko talaga na mayaman sila. May mga anda talaga, di ba, ganun. Pagkatapos namin sa mall, pumunta kami dun sa sinasabi niyang apartment. Dun ata siya nagsistay, parang ganon. Maganda yung apartment niya, tiles lahat, tapos up and down. Tumambay kami ng konting oras doon. Ilang oras pa may mga dumating na mga kaibigan. May mga babae, may mga lalaki na tingin ko halos kaidaran ko lang din. Pagkatapos nun, umiinom sila. Yun, may mga dala kasing mga may mga dala silang alak. Umiinom, nagsimula nang mag-inom. Yun. Tapos inalok nila ako, inom ka. Sabi ko, hindi. Kasi never pa ako nakainom nun. Kasi second year or third year high school pa ako nun. Ay, hindi ako umiinom ganon. Tapos, ilang saglit pa, ako nagti-TV lang ako, ilang saglit pa, nakita akong may kumuha na ng foil, may ganun na. Hindi naman ako masyadong inosente sa ganung bagay, kasi may mga alam din naman ako sa mga ganon. Mahilig kasi ako sa mga kwento, mga ganyan. So, may alam ako kung ano yun, umuusok-usok na. Tapos, yung boyfriend niya, yung friend ko na babae, gumano na siya, alam niyo na. Tumira na si ate mo, girl. Tapos yung boyfriend niya, hindi pa. Hinila ako ng boyfriend niya. Sabi niya, bili muna tayo ng yelo sa baba. Samahan mo ako. Sabi niya sa akin. So, sumama ako. Bumaba kami. Pero nagulat ako dahil nung nasa baba na kami, dala-dala pala niya yung maliit pong wallet na wala namang laman. Binigay niya sa akin. Sabi niya, hindi ka nababagay dito. Kasi hindi po sa pagmamayabang, pero consistent honor student po ako. Lagi po ako na-first dati. Charot. Consistent honor student po ako. Sabi niya, hindi ka nababagay dito. Hindi ang mga katulad mo ang nababagay sa mga ganitong buhay. Umuwi ka na. Binigay niya sa akin yung wallet. Pagkatapos, inabutan niya ako ng 500. Tapos sa labas, saktong may taxi. Pinaran niya ako ng taxi. Tapos binayaran niya. Yun. 'Di ba? Hindi ko alam, pero sa tingin ko talaga, siya ang guardian angel ko nung, kahit na hindi naman ka-angel yung ginagawa niya. Pero siya yung guardian angel ko sa panahon na yun. Kasi kung hindi niya ginawa yun, ay baka kung ano nang nangyari kay Mama Mia niyo. Baka walang Mama Mia na nagkukwento dito ngayon, diba? So maraming salamat sa iyo. Hindi ko napapangalanan dahil alam kong may mga kaklase akong makakaalala ng pangalan ng boyfriend nung naging kaklase namin dati. So, hindi ko napapangalanan. Okay? Anyways, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, sana huwag nating gawing cool sa ating pag-iisip yung mga taong ganyan, yung mga taong mabisyo. Kasi sooner or later, ay talagang maaano ka talaga eh. Mapapariwara ka talaga. Sana wag niyong gawing idolo yon. Sana ang gawin yung idolo ay yung mga magulang ninyo na nagsumikap para sa inyo. Kung hindi man sila nagsumikap, kung pinapabayaan nila kayo, gawin yung idolo yung mga taong mula sa hirap,
mula sa mabibigat na mga problema ay nakaahon at nagsumikap pa rin. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Rhea, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you very much. Sa mga hindi nakakaalam o sa ngayon pa lang nakakabalik dito sa ating channel, naku, alam niyo po ba, meron tayong panibagong channel na ginawa, Encounters with Mama Mia. Nasa baba po ang link, paki-subscribe po ako at pakipanood na rin po ng kwentong itinampok natin dyan. Please naman, maawa naman kayo, okay? And syempre, bago tayo magpaalam, hello muna ako sa ating mga members. Hi kay Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Gimaras Girl, Maureen Tugab, Maria Elena Abinets, Pabualan, at sa bago nating mga members na si Janice Linian at Colleen Bueno. Maraming salamat. Sa mga gusto pong magpa-members, andyan po sa baba ang link o ang join button na pwede niyo pong i-click para malaman niyo kung paano ba magpa-member dito sa ating program. Hello ako sa ating mga suki na si Nalda Franciliso, maraming salamat. Michelle Talidong, RD Edria, maraming thank you. Abigail Tenorio, hello rin ako kay Joylene Espinosa, Lenji Hamito, maraming salamat. Hi din kay Julieta Estralobio, Virgil Lopez, Nika Nix, Josevina, hi, Grace Sarmiento, Marvy Montesilio, maraming salamat. Evelyn Gausin at Maricel Mina, thank you very much sa inyong lahat. Sa meron pong mga kwento dyan ng sarili nilang buhay, please do not hesitate, please do not hesitate to email us. Ayan ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal at syempre pagtangkilik na itong ating kwento. Hanggang sa susunod po, paalam, mag-ingat kayo palagi. Mwah! I love you. Bye-bye!